Okay, for the step 1, punta tayo sa Network Sharing Center. Click. Then, click Open Network and Sharing Center. Then, meron tayong tatlong papakalaman dyan. Yung Change, Adapter Settings, tsaka yung tatlong naturo kanina. So, click. Then, right-click. Click Properties. Then, i-uncheck natin yung IPv6 kasi hindi natin gagamitin yan. Yung IPv4 lang yung gagamitin natin. Click IPv4. Then, click Properties. Okay? Dito, from dynamic, magiging static yan. We will use the following IP address na nilagay natin para sa server. Okay, yung server natin is 7. Yung gateway is 5. Then 7, siyempre yung DNS natin. Okay, then close. Okay. Then, click back. Tatapusin natin. Ito yung pangalawa. Change Advanced Sharing Settings. Okay, dito kailangan buksan natin yung lahat na naka-close na network profile. Turn on lahat except lang sa password protected sharing. So, ito lang tanda natin. Turn on all except password protected sharing. Okay. Yan, turn off. Okay, buksan natin yung public profile. So, kailangan turn on yung network discovery, yung file and printer sharing, pati anyone can access your folders. Then, turn off syempre yung password protected sharing. Okay, then click natin yung save changes. Click. Okay, then yung pangatlo, dito tayo sa Windows Firewall, click. Click lang ha. Okay, then, meron tayong dalawa dyan. Allow, then turn on. So, first is allow program. So, hanapin natin yung 5 features dan na i-check natin. I-check natin yung private tsaka public profile niya. Halimbawa, file and printer sharing, na kailangan naka-check lahat. Yung dalawa, yung public tsaka yung private. Okay, next, pangalawa, yung network discovery. Kailangan naka-check din. Okay, pag naka-check na, okay na yan. Yung mga naka-check na dati, wag na po natin yung papakialaman. Okay, check yung remote desktop, both public and private. Okay, next. Remote desktop, okay na. So, Windows Firewall Remote Management. So, kung sa Windows 10 tayo, so sa client computer, yung hahanapin natin is yung Windows Defender Firewall Remote Management. Iba yung nakalagay dun sa Windows 10 version. Okay, then click OK pag nahanap na natin lahat. Okay, yung pangalawa, kailangan magre-read na to sa labas. Okay, to turn off natin yung Windows Firewall. Click lang yan ha, click. Okay, then click OK. Yan, pula na siya. Ibig sabihin, unprotected yung ating computer. So, yun muna yung gagawin natin para wala makaabala sa paggawa natin ng system. Okay din? Okay na. Gawa na natin yung lahat. Change adapter. Okay, next is to change system properties. Step 2 natin. Pangalanan natin yung ating server computer. So, server manager. Click server manager. Din hanapin natin change system properties. Okay yan. Click change ha. Huwag muna dyan maglagay ng pangalan. Okay, yung computer name papalitan natin to our last name. For example, sa akin is VR Panlilio. Then, naka-work group siya. Then, click OK. Okay, then click OK. Okay, then close. Then, click Restart Now. Okay, then the computer will restarts. Okay, tanda natin, kapag nag-restart yung ating computer, from time to time, check natin kung nagbago yung ating IP address. Kaya pag mag-restart, balik tayo sa network adapter. Okay, network sharing center. Click adapter settings. Yan. Click mo yung network adapter. Then right click. Properties. Okay, check natin yung IPv4. Properties. Okay, kailangan hindi nagbago yung DNS. Okay, kasagaran kasi pag nag-restart yung computer, nagbabago yung ating DNS server din eh. Close. Okay, kailangan make sure na tama yung IP address ha before tayo mag-run ng DC promo. Okay, for the step 3, we will run the DC promo. Ano ba yung DC? That is the domain controller. Yan yung install natin. So, press Ctrl K tapos R, then type DC promo, then hit
Okay. Okay, then click next. Wag na wag po nating iti-check yung advanced installation ha. Next lang. Next. Okay, then check create a new domain and a new forest. Then click next. Okay, type natin yung forest natin. Okay, yung domain natin is jerry.com. Okay, then click next. Okay, yung domain natin, pwede natin gawin yung first name natin. Pwede rin yun. Halimbawa, jerwin.com, ganun. Then dito, papalitan natin yung Windows 2003 ng Windows 2008 R2. Then click natin yung next. Okay, then click next. Okay, then click yes. Okay, wala tayong gagalawin dyan. Next lang. Okay, itong password na to, ito yung gagamitin natin kapag mag-restart yung ating computer. Kailangan sure yung password dyan ha. Then click next. Then check reboot on completion. Yung password na ginawa natin kanina, kung ano yun yung gagamitin natin upon restarting ng computer. Kaya kailangan make sure na tama yung nilagay na password, hindi na mistype, para pag restart ng computer, makakapasok tayo. Kasi kapag hindi, ay mag-i-install naman tayo ng another operating system dyan. O yan, ito nag-restart ng ating computer. Okay, you will just wait. Okay, kapag nag-restart yung ating computer, mas mabuti na wag muna natin pakialaman para hindi ma-interrupt yung kanyang installation process ng ating domain controller. And now we're ready for the step 4. We will add OU and users. Organizational unit, tsaka users. So dito tayo muna sa click natin yung plus rules. Okay. Then plus Active Directory domain services. Then click plus Active Directory domain users. Then click natin yung domain natin, plus muna para makita natin lahat. Okay, yan. Then right click natin yung jerry.com, yung ating domain. Right click. Click, then right click. Okay, then click new. Then click organizational unit. So organizational unit ha. Okay, then lagay natin, uncheck muna natin yung protect. Then ilagay natin yung ating OU. So first name tapos lagyan nyo ng OU. Then click natin yung ating okay. Okay, dyan sa ating OU na nagawa, dyan naman tayo magra-right click para sa loob niya yung ating user. Right click. Then click new, then click user. Then lagyan natin dun sa first name yung ating last name, then 1, panlilyo 1, then log on name. So itong dalawa lang yung papakailaman natin dyan, yung first name tsaka yung log on name. Then click next. Okay, lagyan natin yung password, pero check muna natin yung password never expires. Then click OK. So make sure yung password is type correctly. Okay, then click next. Okay, depende yan ha. Kung ano yung naituro na sa inyo na password. Okay, then repeat pa rin the process for the next user. Gagawa tayo ng dalawang user. Right click sa OU, click new, then click user. Then, lagay natin sa first name, Panlilyo 2. Sa log on name naman, lagay natin Panlilyo 2. Okay ha? Same yan. Then, click next. Okay. Click password never expires. Click OK. Then, password natin, ilagay natin. Okay. Sa ibang school, nilagay ko doon is QWERTY 12345. Then, 5 na equals. Yun yung password namin. Okay. Ganyan. So, nakagawa na tayo sa step number 4 natin. Then, click close. Okay, step 5, we will create a folder for the folder redirection. Click computer. Okay, local C. Then right click dito sa bakanting portion na to. Or pwede na natin i-click yung sa taas, yung new folder. Pwede rin yun. Create new folder. Then type natin, for example, Panlilyo redirection, ganun. Then hit enter. Click natin enter, then right click. Doon sa folder mismo. Then, properties.
Okay, sa properties naman, click the sharing tab sa taas. Yan. Then, advanced sharing. Advanced sharing na tayo para diretso na. Then, click share this folder. Click permissions. Okay, yan. I-add na natin ngayon yung mga users na ginawa natin kanina. So, i-type lang natin yung Panlilyo. Wala lang munang number para lalabas yung dalawang users natin. Yan. Kasi pareha silang Panlilyo eh. Kaya lumabas silang dalawa. Then, highlight lang natin. Pwede rin yung Control A. Then, click OK. Okay. Then, isa-isahin natin mula sa everyone. Allow natin lahat. Full control. Panlilyo 1. Full control. Allow. Okay. Panlilyo 2. Full control. Allow. Then, after nan, we'll just click Apply. Then, okay. Tapos, apply na naman. Then, yung katabi niyang, okay. Then, wag mo na i-close. Ika-copy muna natin yung link. So, make sure na lahat from the letter N sa last, makakopy yung lahat. So, highlight natin. Then, right-click dun sa highlighted link. Then, copy. Okay, pag na-copy na natin, click close. Okay. Then, exit. Okay, proceed na tayo sa step number 6. Dala-dala natin yung link ha. Create GPM. So, Group Policy Management yung gagawin natin. So, Server Manager pa rin. Pero pangalawa, dito na tayo sa Features. So, plus Features. Okay, plus Group Policy Management. Plus Forest. Then, plus Domains. Then, plus yung ating domain, jira.com. Then, hahanapin natin yung OYO. Itong OYO, automatic ginawa to nung gumawa tayo ng organizational unit. Automatic lumabas niya. Click mo muna. Then, right-click natin. Then, create a GPO in this domain and link it here. Then, papangalanan din natin yan ng Jerwin GPM. Para ma-identify natin na sa atin yan. So, Jerwin GPM. Okay. Then, dun sa nagawa natin GPM, right-click. Then, enforce natin agad. Okay? Yan. Then, right-click ulit. Then, edit. Okay, yan. Then, lalabas yung ating Group Policy Management Editor. Then, dito tayo sa User Configuration ha. Huwag tayo sa taas. Dito tayo sa User Configuration, plus Policies, plus Windows Settings. Then, makikita natin yan yung Folder Redirection. Plus Folder Redirection. Then, anim yung hanapin natin dyan. Lalagyan natin yung anim na folder. Desktop, Documents, Pictures, Music, Videos, and Downloads. So, right-click, Properties. Lagyan natin yung Basic. Okay. Then, ipipaste na natin yung kinapin nating link kanina. Paste. Okay. Then, click the Settings tab. Then, uncheck natin yung Grant. Then, Apply. Yes. Okay. Okay. Gagawin na rin natin yun sa Documents. Same process pa rin. Right click, Properties. Okay, click natin yan. Palitan natin ng Basic. Then, ipipaste natin yung link kanina sa folder. Okay. Then, Settings. Uncheck yung Grant. Click Apply. Click Yes. And then, okay. So, right click again sa Pictures. Click Properties. Click natin dyan yung Basic. Paste natin yung ating link. Okay, network path yun na kanina. The root path natin. Yun yung magiging storage ng ating mga clients. So, lahat ng ginagawa nating clients, doon makikita sa folder na yun na ginawa natin kanina. Yung Panlilyo Redirection. So, the moment na walang lumabas doon na file doon sa Panlilyo Redirection, ibig sabihin, fail yung folder redirection process na ginawa mo. Yan. Okay. Isa rin yan sa main na tinitingnan ng assessor na kailangan gumagana yung ating folder. Meaning, kailangan online yung mga folder ng ating clients. Connected siya sa ating servers or server. Ganoon. Okay. Right click sa videos, click properties, click na configured, change into basic. We will paste the root path or your link kanina sa folder natin. Yan. Then settings. Then uncheck natin yung grant. Then click apply. Then click yes. Click okay. Okay. Last is yung downloads natin. So bali 6 na. Properties. Okay.
So sa iba, no need naman na gawin yung lahat ng mga folder, pero mas okay pa rin niya gawin na lang natin yung lahat yung mga primary folders na lumalabas ng J-Client. Uncheck kay Grant, apply. Okay, anyway, mabilis lang naman to. Pabalik-balik yan naman yung steps. Then click yes, then click okay. So yan, tapos na. Then click close or exit button. Okay, step 7, lulutuin na natin yung lahat ng prepare natin kanina by adding rules. So click natin yung rules, click ha, hindi right click. Then hanapin natin sa right side yung add rules. Okay, click add rules. Okay, then lalabas yung interface na to, add rules wizard. Then click next. Okay, yung 4 na installed na, yung Active Directory, yung DNS, tsaka yung file services. So tatagdag na lang tayo ng 4. 3 pala yung kanina na install na. Yung 4 yung dadagdag natin. Yung DHCP, yung print, document services, remote desktop services. Okay. 4. DHCP, network, and print. Then click natin yung next. Okay, click natin yung next. Dito isa lang muna, yung remote desktop session host lang muna. Check natin yan. Then click install. Okay, then click natin yung next. Okay, click next. Okay, click natin yung do not require. Tandaan nyo, kapag do not require, yung kasunod yan is per user. Okay, per user yan. Then click next. Okay, dito mag-add na natin yung mga users na ginawa natin sa step number 4. I-add natin yung 2 users natin, yung mga panlilyo. So, same process pa rin kanina sa folder. Ilalagay natin yung panlilyo, wala lang munang numbers. Then, click natin yung check names. So, lalabas silang 2. Control A or i-highlight natin yung 2 user. Okay, then click natin yung okay. Okay, andyan na yung 2 user. Click pa natin yung okay. Okay, click next. Okay, click next. Next. Okay, dito naman 2. Check natin yung network policy server at saka yung routing and remote access services. Okay, click natin yung next. Next. Next pa rin. Okay, yan. Yan yung IP address ng server natin. So dito, i-check natin yung kung valid ba yung IP address ng ating server. 192.168.1.7. Ito yung IP address ng ginawa natin para sa server. Let's validate. Okay, and it is valid. Ibig sabihin, makakahinga tayo. Let's proceed. Next. So ito yung tinatawag okay, dito na naman, we will add scope router. Meron kasi Okay, click add. Then lagyan natin yung domain name natin dyan as scope name. Starting IP address, 100 lang muna. Yung ending is 110. Ibig sabihin 10 users yun. Then ilagay din natin yung default gateway natin, which is 192.168.1.5. Yan yung default gateway natin. Then click natin yung okay. Okay, click natin yung next. Okay, then click natin yung disable. Click next. Click next. 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 Okay, install. Okay, then close. Then restart now. Click yes. Okay. During naman dito sa pag-restart ng ating computer, pag makikita nyo yung mga percentage is hindi na progressive. Kalutol yan. Kapag nag-freeze yan, orasan nyo ng up to siguro mga 20 minutes ganun. Kapag ganun katagal yung restart ng computer mo at hindi pa rin mabalik, kailangan mo nang i-full shutdown yun. Tsaka i-restart mo ulit. Okay, kapag nag-restart na yung ating computer, huwag mo muna tayong papakialaman yan. Kasi yung installation ng rules is magre-resume pa yun. Ibig sabihin, magkapatuloy pa yung pag-install ng mga rules natin kasi hindi pa yun fully installed dun sa ating server. Kaya pag restart ng computer, okay, let's just wait up to how many minutes hanggang fully installed siya. Yan. Pag installed na, okay, install na lahat, then click natin yung close. Ibig sabihin, ready na tayo para i-join si client computer sa Domini server.